So, good morning, muli, this is Kuya Goods 'no, magre-reaction lang tayo. Meron tayong, napanood na isang video, kayo na pong bahalang, magkomento at mag-reaction. Mag-comment na lang kayo kasi, meron yung pinapahayag itong, tagapagsalita na ito. Hindi natin siya kakampihan at hindi rin tayo kakampi, basta nasa gitna lang tayo. Kayo na po ang bahala kung ano yung mapapanood niyo at bigyan niyo ng komento dahil, siyempre para malaman niyo kung ano yung side ng bawat isa. So itong, video na ito ginawa natin para mapakita sa inyo kung ano yung talagang, boses nila at boses nung, mga kabilang, panig. Ito'y, hindi natin masabi kung, pamumulitika o talagang, pulitika ang, punot dulo nito. So, ganon pa man, panoorin natin 'to. Na abogado na ganun din. So nakakalungkot yun sapagkat institution of Congress, lalo na po ang House of Representatives, should be a bulwark of democracy. Dapat ito ay ugat ng kalayaan at demokrasya. Kahit pa may mga banggaan sa political interest, hindi dapat ito nagiging daan para sikilin at ipitin ang mga kalayaan like freedom of liberty, ang freedom of speech, freedom of expression, free press. Yun na ginagawa nila sa amin. Similarly, kay Harry Roque, is a political persecution designed para tumiklop at lumuhod si Harry Roque sa kapangyarihan nila Marcos at ang Malusog at ang asawa. At huwag maging kritiko. Nakakatakot din yan sapagkat it can happen also to any opposition right now. Yun. And they're attempting right now na gamitin ang Congress yung tinatawag nilang QUADCOM. Yun. Itong super committee nila. Binuo nila bago lang yan. Oo. At kung saan ang lahat ng kanilang ginagawa ay nakatuon para ipahiya, atakihin, bastusin ang mga Duterte. Lalo na po si Pangulong Duterte. At kung sino-sino na lang pinapaupo nila, na alam mo scripted the way they also made a circus out of the Risa Hontiveros hearing kay Pastor Ituloy. Alam natin na scripted ang mga sinasabi, na-rehash at na-training ang mga nagsasalita. At ang purpose hindi para to ferret out the truth, kundi para mag-establish ng isang malawakang propaganda para sa political operation. Yan ang ginagawa na yun ng QUADCOM na yan. Ang all issues na gusto nilang ibato sa mga Duterte para kunwari mabigyan ng semblance of legitimacy, nagpapatawag sa QUADCOM yun. So nakakatakot ito sapagkat na-weaponize. Nagagamit ang Kongreso para sa tinatawag na political manipulation, political propaganda, political persecution, which are very dangerous sa demokrasya sapagkat nagiging instrumento sa pagsakop sa mga kalayaan ng mga tao at ng mga oposisyon. There can never be a democracy na puro lang hallelujah yun sa administrasyon ng buong mamamayan. Puro lang amen. Oo, puro amen at walang oposisyon. Hindi yan demokrasya eh. Baka yun ang gusto nila mangyari. Exactly. Mali yun. Mangyayari yan sa diktadura. Yan ang gustong gawin ng Communist Party of the Philippines. Kaya pa nga ba tawag natin ngayon? Diktadura na talaga. Kulang na lang ang formal na deklarasyon ng martial law. Ang pangatlong punto sa nangyari kay Atty. Harry Roque, ito po ay nakakabahala. So, nakakalungkot, nakakatakot, nakakabahala. Bakit? Sapagkat there is now a pattern na pwede palang ibalik ang mga pangil ng martial law without formally declaring martial law. Yes. At delikado yun sapagkat nagpapakilala sila, nagmamaskara sila na sila ay makademokrasya at sila ay mga hindi manunubig at manunubig ng mga karatirayan ng mamamayan. Subalit makikita natin na nagagamit nilang batas, iniikutan nilang batas, pinuputas nilang batas at ginagamit ang mga institutions para manupil ng tao. Nakakabahala yun. Yan ang tinatawag na systematic restoration of authoritarian rule without declaring martial as the foundation of authoritarianism. Sa tatay niya, at least naklaro kasi may power naman talaga mag-declare ng martial law sa konstitusyon natin kahit ngayon. Pero dapat may malinaw na basihan. Ito ang basihan lamang nila sa paggamit ng mga instrumento
halintulad sa panahon ng martial law na hindi nila inaamin at dinideklara ay ang panggigipit at ang pagkakay, no? Ang paglugpo at paglugbig sa political opposition na nire-represent ngayon ni Inday Sara Duterte, ni Pastor Tibuloy ng SMNI at mismo ni former President Duterte. At kita nyo naman, gusto nga siyang pastusin sa Kongreso. Pinapatawag siya at baka gawin din nila ang nangyari kay Yun. Harry Roque, magkakasubukan ngayon yan. Yeah. At nakakabahala yan kasi pwedeng magkaroon ng tinatawag na drastic polarization. Pag sinabing drastic polarization, bigla ang pagkahati sa pagitan ng mga Marcos at mga Duterte at magkakaroon ng matinding political na hidwaan at Ayan. at nakikita natin kung paano Yan at narinig nyo, no? Pero sana naman hindi na dumating sa martial law o sa kaguluhan itong nangyayaring political issue. Parang masasabi kasi natin na political issue na to eh. 'Di ba? Saan ba nagsimula itong mga gulo na to? Meron pa ako sa inyo papakitang video. So, yung mga ganong mga bagay, sana hindi na lumala. Maayos kaagad. Kasi ang magiging talo rito ay tayo rin. Tayo rin lahat ang magiging talo rito. Hindi naman sila. 'Di ba? Kaya sana ngayon pa lang magkaayos-ayos na. Ayusin, 'di ba? At maresolba yung mga issue na 'yan. So, sana lang talaga Be Fire excited sa tulong ng vitamin B ng Farex. Sayang talaga na wala ko yung mic ko. Good thing may shop. Shopee delivery po. Miss Popstar, found your mic. OMG! Dito po mga kabayan. Ayan. Puso po namin kayo iniisip na mag-ayos at first na upang mabigyan natin ang daanan ng mga sasakyan at mga taong dumaraan dito. Nais po namin iligid ang dami, no? Ang daming pulis. Ang daming pulis talaga. na iligil na ang iyong pagtitipon at patuloy na sumunod sa batas upang maiwasan natin ang anumang kaguluhan o aksidente. Inuulit ko po, hindi po namin nais na umabot pa ito sa puntong kailangan dumamit. So, meron namang announcement, no? Sabi doon, hindi nila inuulit niya na ayaw nilang umabot sa mga magulong bagay. 'Di ba? Umhantong sa talagang ano. 'Yun ang panawagan ng speaker ng isang grupo ng kapulisan dito. Ng puwersa. Pakiusap, magpatuloy tayo sa pagkakaisa at paggalang sa batas. Nagkapag ngayon dito sa Davao City. Yeah. Ito. Sa mismong ano ito sa mismong harap po ito ng Waxis. Init. At mga tao makita dito na panahon. Ano lang tayo kasi masyadong mainit eh. Sa labas na kayo. Sabi mga kabayan dito tayo sa so tayo ba may mandiribay? Dire dito ta. Dito. Pwede tayo umakyat doon ba sa mga ano dito? So, ayan mga kasama. Kayo na po ang mag-comment. Masarap sana himay-himayin eh. Kung ano ba talaga ang pinagmulan. Pero ang pariwari natin dito, ang gusto lang naman ng mga kapulisan dito, makuha, no? Ibig sabihin, maaresto si pastor. Pero kung hindi naman talaga nakuha o nahuli
dun sa takdang oras, ang pananaw ko lang ha, huwag niyo namang mamasamain, eh, puwede na silang umalis, yun lang naman. Kasi kung talagang wala silang makita, ang mangyayari parang, at large pa rin si pastor, yun lang. Kung babantayan nila 'yan ng talagang, kokordonan nila 'yan ng mga kapulisan, ang nakikita ko lang dito, ayun nga, meron ngang nabanggit dun na parang ibang klase na. Pero hindi ko naman sinasabi na bawal yung ginagawa nila. Siguro meron silang hawak na legal na dokumento para gawin yun, para talagang, mahuli o bantayan talaga si pastor. Kasi ang paniniwala nila na nandiyan si pastor sa loob ng compound. Yun pa rin ang kanilang paniniwala. So, hindi natin hinahadlangan yung kanilang paniniwala. Talagang, gusto nilang, maaresto. So, mag-comment kayo 'no, sama-sama tayo sa komentaryo. Sana gumanda pa yung maibigay ko sa'yo yung mga video. At kung hindi ka pa naka-subscribe at umabot ka sa video na 'to, huwag mong kalimutan mag-subscribe at, hit mo na yung notification bell para updated ka sa ating mga nilalabas na video. Yan, magandang umaga at mabuhay kayong lahat.